mga kasari, welcome back to my channel, and for today's video mga kasari, isi-share ko sa inyo kung bakit sobrang taas po ng kamatis ngayon. Pansin nyo ba? Sabi nga sa mga memes sa Facebook, kapag may kamatis ka, ikaw na yung isa sa pinakamayaman. Kasi sobrang taas po ng presyuhan ng kamatis ngayon. Dito sa amin, umabot siya ng 200 kada kilo. Kaya sad to say, hindi na ako talaga nagtitinda ng kamatis. Kasi magtitinda ka, bibentahan mo ng 10 pesos isa, magrereklamo pa sila. Feeling nila parang niloloko mo sila kasi ganun yung presyo mo, isang peraso, maliit pa. So, hindi na ako nagtitinda nun, iniiwasan ko na dahil nga mataas ang presyuhan. So, bakit ba sobrang taas mga kasari ang presyuhan ng kamatis ngayon? So, isa sa tinitingnan is yung lack of supply dahil yung production daw ngayon bumaba daw ng 45%. So, sa 45% na yun, hindi talaga masusupplyan lahat dito sa Pilipinas. Kaya ganun talaga, umaabot siya ng 200 to 260 pesos per kilo talaga. So, dun pa lang daw sa farm, ang bentahan daw nila is 240 na ang kilo. So, pagdating dito sa Maynila, pagdating sa atin, lalo na sa atin, na mga store owner, mga sari-sari store owner, talagang hirap. Ang taas talaga ng presyuhan. Kaya hindi ko na talaga rin siya sinasama dito sa tindahan namin kasi mapapaaway ka lang kapag sinama mo. Tapos binenta mo yung mga customer mo, magrereklamo pa sila. So bakit nga? Yun nga, lack of supply, dahil alam naman natin ng kamatis is tumutubo talaga siya kapag summer. So, pansinin nyo, pag summer talagang mababa, bagsak presyo talaga yan. Ngayon, yung weather natin is maulan, cloudy, hindi ba pansin nyo? Dahil ngayon pa lang, tuwing January talaga is malamig ang panahon. So, asahan nyo na yan, every January, mataas talaga yung presyo ng mga gulay. So, isa nga yung kamatis na yan. So, grabe. 200 per kilo yan dito sa amin. 50 per 1/4. Kaya hindi na rin ako talaga bumibili. And isama mo pa makasari yung mga labuyo. Ayan, sobrang mahal niyan. Yung bell pepper, ayan, kahapon bumili ako niyan. Grabe. 20 isa. So, ganun talaga siya kamahal. Kaya, ang tinitinda ko na lang dito is yung sibuyas at saka yung bawang. Actually, yung sibuyas, mahal din yan Pero, kaya pa naman yung presyo niya. Kasi binibenta ko naman siya ng 10 pesos, depende sa size. Pero yung kamatis talaga, hindi talaga yan kaya. Kaya, tapos yung kamatis po, madali pa siyang masira. So, mahirap na mag-stock ka ng marami. Hindi talaga yan mabibili kasi sobrang taas nga. So, ayun nga, kapag sinasabi ng mga customer ko dito kapag magluluto sila, hindi na rin talaga sila naglalagay ng kamatis kasi gawa nga ng mataas nga siya. So, ayun mga kasari, kapag na matataas ang presyuhan, ang ginagawa ko talaga, iniiwasan ko munang magtinda. Kasi unang-una makakahanap ka ng away dyan Bebentahan mo sila, magrereklamo din naman sila. So, wag ka nang bumili. Okay lang yun na kung ano yung mura sa market, yun yung binibili ko. Yun yung maibibigay kong advice sa inyo. Na kapag mataas sa palengke, wag na muna kayong bumili. Wag nyo muna i-compromise kasi nga, ganun, kayo lang din yung mabubulaanan. Yun yung dahilan kung bakit mataas yung kamatis ngayon. Dahil nga, kulang yung supply. Tsaka alam nyo ba mga kasari, ramdam nyo rin na sobrang tumal ang tumal ng bentahan ngayon. Lalo na dito sa store namin, talagang ramdam namin kapag matumal kasi nga hindi nagmo-move yung mga paninda na dati kapag nag-grocery kami twice a week kami. Pero ngayon parang hindi ka makakapag-grocery kasi nga matumal. So kung napapansin nyo ito, meron kaming mga sako-sako ng bigas dyan. Dahil nung December, mga kasari, nagpamigay si Mayor, ayan, ng mga ayuda. So, isa sa mga pinamigay nila is yung mga bigas. So, ganyan. Kaya, walang bawas yan dahil ngayon nga, siguro meron pa sila. So, sa dami niyan, di ba? Okay lang naman kasi tayong mga store owner naman yung, kahit wala tayong hawak na pera, basta alam natin yung ating puhunan nasa tindahan, okay lang naman, nakikita naman natin. So, ayan nga yung bigas. Ayan, tapos yung store namin, tingnan nyo, okay pa naman, may mga laman, kaya lang yun nga, matumal talaga. So, yung iba dyan is walang bawas. So, ganun. Dahil nga, dumating yung holidays, ganun naman talaga. Expect nyo na yan, pag January, talagang walang benta kasi nga, galing sila sa gastos. So, ayun yung natin, parang sinasabi nila yung August yung pinaka-ghost month, pero feeling ko mga January, dahil yun nga, kapag after ng handaan talaga, ganun, magtitipid talaga sila.
So, yun yung store namin, no? Update ko lang kayo. Dahil medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-update sa inyo mga kasari. Ito, kung nakikita nyo tong mga alak na to is lahat yan may laman. So, lahat talaga ng puhunan is nandito sa tindahan. Oh, ayan. Yan po, yung ating tindahan. And, ang dami ko pang mga alak dito. Ayan. Wala pang nagiinom. Wala pang gustong uminom mga kasari. Inuuna mo na yung mga kailangan nila sa bahay. So, ito nga mga kasari, ang aming bigas. Ayan, dahil nga sa may paayuda si Mayor. Ayan, hindi nabawasan yung ating bigas. So, tour ko lang kayo ng very, very light. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang matumal po ngayon. Ayan, okay naman yung stocks namin. Ayan, ganun siya katumal talaga, wala. Dito sa amin, oh, grabe, ang dami naming noodles. Wala talaga. Ganun talaga. So, yun nga ang update ko for today's video mga kasari. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos na i-upload ko. Bye!